Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ating po ibigay ang papuri, pagpapasalamat, pagluluwalhati sa kanyang marangal na pangalan. Kapuri-puri ang gawa, mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Praise you the Lord. Glory, glory to God! Thou art great and thou art greatly to be praised. Minsan pa po natin ibigay ang papuring palakpak sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise you the Lord. Glory, glory, glory to God. Iparating natin sa ating mahal na Panginoon ating dakilang pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. Kapuri-puri ang gawa mo sa aming mga buhay, mahal na Panginoon. Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kadakilaan, O Diyos. Purihin ka niyong mga anak na pinagpala ngayon at magpakailan-kailan pa man. Thou art great, O God. Hallelujah. 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 We love you, dearest Jesus. We love you, dearest Jesus. How great thou art, how great thou art, how great thou art, O God, hallelujah. How great thou art, hallelujah. Purihin ay banal at marangal na pangalan. Sa iyo namin malamay nakamtamang kapayapaan, ang kagalakan at katiyakan sa buhay na walang hanggan. Purihin ka magpakailan-kailan pa man. Hallelujah. 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 Glory. Umawit tayo maminamahal ang papuri awitin. Ang Diyos ay purihin. Lahat ng mga minamahal ko mga kababayan dito sa dako ng Ordanita. Sa lahat ng mga kapatid ko kasama at kasalo ngayong hapon. Ating ibigay unang-unang papuri at pasasalamat sa ating mahal. Lahat tayo nakarating dito, kaloob at gintong pagkakataon ay binigay sa atin ng mahal na Panginoon. Unang-una ay ating binigay ang pagpapasalamat na minsan pang nadala sa dakong ito ang kanyang banal na ebanghelyo. Sa kanyang kapurihan at pagpapasalamat, ang Diyos ay purihin. Sa iyo, Diyos, pasalamat ko ay taos. Hallelujah. Magmanako, minahal at iyong tinubos. Di kaya nangangil sa langit ang nais ko, di kaya sa iyo. Hallelujah. Sa iyo ang buhay ko't lakas. Ang buhay ko't lakas. Ang Diyos ay purihin. Ang Diyos, hallelujah, ay purihin. Tunay na dakila hallelujah. We worship thy name, O God. We glorify thy most holy precious name, that is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Sa kanya pag-ibig. Hallelujah. Hallelujah. Paging kapatid mo ako at anuman tagumpay, utang ko sa Kalbaryo. Hallelujah. Hallelujah. Glory.
Lahat po magsabing, praise the Lord. Niling ko makisa muna tayong manalangin. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Sa ating pong banal na gawain sa araw na ito, nais nating bigyan tayo ng pagkakataong gabayan, pangunahan ng Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Sa pagkakataong ito, napakarami po natin minamahal ang mga kababayan nag-antabay sa kalamatahanan sa gawain ito ng mahal na Panginoon. Maging sa lahat ng mga narito sa loob ng Ordanita Asudom, sa panguna ng ating minamahal ang mga opisyalis, at idalangin ang kamay na malaban na hihipo sa bawat may pangailangan sa apong ito. Opo, dakilat mapagpala namin, Ama, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Sa paunang dalay, minamahal ginagalang na malapastor, aming malay bangilista. Sa araw nito ay aming dinadalangin, malapay ng pagpalain, may manalagawain dito sa dako ng Ordanita. 10 na mga opisyalis na aming kasalo ngayong hapon. Amang banal sa lahat ng mga nakikinig at umaantabay ng banal na gawain sa kanilang mga television sets. Aming dalangin na ipuin mo at pagpalain mo at abutin mo yung mapagpalang kamay. Ang bawat may pangailangan sa araw na ito, ang nasa kalamatahanan, nasa banig ng karamdaman, nasa mga paggamutan, nasa mga piitan, may mga problema. Aming dalay naman banal na pagpalain mo ang lahat ng mga panood ng banal na gawain, O Diyos. Pagpalain mo ang nalalabing magbahagi ng gawain sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot dalangin. Everybody say Amen. Praise the Lord. God bless you, mga minamahal. Makabalik po tayo sa ating maupuan. Ako po ay buong pusong bumabati at nagpapasalamat. Sa araw na ito, narito tayo muli upang bigyan ng pagkakataon, mapaglingkuran ang ating minamahal na makababayan dito sa dako ng Ordanita. Karatig buok nito sa dako ng Dagupan, Asingan, Lingayen, dito sa karatig mga syudad na ating kasama ngayon. Nandirito mga minamahal at ating pong pinapasalamatan ang araw na ito para sa ating mga minamahal na mga kababayan dito sa dako ng Ordanita. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Amen, amen, amen. Ating din pong binabati ating mga televiewers, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa buong Asya na maabot ng banal na gawain ito ng mahal na Panginoon. Sa atin lahat, ang biyaya at pagpapala at ang gabay ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Salamat po sa ating mahal na Panginoon at patuloy po ang aming dalangin na sa araw na ito, hindi lamang po magbigay ng pagpapalang material ang mahal na Panginoon sa inyong lahat na mga narito. At higit sa lahat, pinapaabot ko ang pagpapasalamat sa ating minamahal na mga kapatiran. Amen? Welcome mga kapatid. Lahat po na ating mga kapatiran, purihin ang mahal na Panginoon. We love you so much. Minamahal po tayong lubos ng mahal na Panginoon mga kapatid ko. Sa lahat ng mga dati ng mananampalataya, welcome po kayo maging mga kapatiran ko galing sa Maynila. Sa pauna ng ating mga businessmen dito sa harap, hindi ko na maisa sa pagbayin mga prayer warriors natin at ating po pinapabot ang pagbati sa ating minamahal ginagalang na mahal evangelista, aming minamahal na mga anak at sa inyong lahat na mga nasa inyong mga television sets ngayon. Amin din pong pinapasalamatan ang lahat po ng ating mga manggagawa na kapili ngayon. Sa ating pong pagpapatuloy, mga minamahal, napakahalaga po. At isa pong dakilang utos sa banal na kasulatan ng ating mahal na Panginoong Hesus na ang lahat ng kanyang mga alagad, kanyang mga disipulo ay kailangan mangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen! Sabi ng Biblia sa Juan 3, Talatang 3, sinabi ng mahal na Panginoon, aking sinasabi sa inyo na katotohanan, kapag ang tao hindi may panganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Anong dahilan? Samantalang sabi ng Juan 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have an everlasting life. Amen. Ngunit sa sinabi na malapay sa Juan 3:3, hindi po pwedeng makapasok sa kaharian ng Diyos maliban na may panganak na muli ang tao. Anong dahilan? Kailangan pa bang may panganak na muli? Ang sabi ni Nicodemo, isang pinuno ng reliyon sa Israel, ako'y malaki na, babalik pa ba ako sa sinapupunan ng aking ina upang may panganak na muli? Ngunit sinabi ng Biblia,
Sinagot sila ng ating dakilang tagapagligtas, ang ating mahal na Panginoong Hesus Kristo. Nicodemo, pinuno ka ng reliyon sa Israel. Hindi mo maintindihan ang kapanganakang sinasabi ko. Sinabi rito sapagkat ang tao ay mayroong minana na kasalanan sa kanilang ating unang magulang. Tayo po'y kailanman hindi makasunod at makapagbibigay lugod sa ating mahal na Panginoon. Maliban na lamang may panganak na muli tayo. From the book of St. John, chapter 3, verse 3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. From the book of St. John, chapter 3, verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Amen. Maliban na tayo ay tatanggap sa mahal na at tatanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan niya, ay hindi tayo maggamit ng kaligtasan. Bakit? 51:5 na mga awit, tayo'y kinonsib, tayo ay nilalang at nagpakatao rito ang mala para tubusin ang mga taong makasalanan. Sinabi ang aking ina ay kinonsib ako sa kasalanan. Kung kaya't ang sabi ng Biblia, kinakailangan may panganak na muli ang tao dahil lahat ng tao ay makasalanan. Inherent natin ang ating kasalanan sa ating unang ama at ina. Kailangan tayo makapagbabalik loob sa Diyos sa pamagitan ng kapanganakang muli. Amen. From the book of Psalms, chapter 51, verse 5. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Amen. Lahat ng tao, apart from Christ, all are sinners, and they are not doing and obeying the commandments of God, and they are not pleasing the Lord. Hindi sila nakapagbibigay lugod sa mahal na. Apart from Christ, wala nang ibang daan na ang tao ay makasunod sa kautusan, kundi siya ay tumanggap sa Panginoong Hesus Kristo. Magpabautismo sa kanyang pangalan. Doon pa lamang siya mapatawad sa kanyang mga kasalanan sapagkat ang sabi ng 51:5 na mga awit, ako'y inanyuan sa loob pa lamang ng sinapupunan ng aking ina ng kasalanan. Mayroon tayong inherent sinners before the eyes of God. Ngunit ang sabi ng Biblia, kung tayo may panganak na muli, tayo po'y mapapatawad sa ating mga kasalanan. Sabi po ng Roma 8:7-8, ito ang kalagayan natin sa mundo ngayon. Sa lahat ng wala pa kay Kristo, ito ang kalagayan ng lahat ng tao na nabubuhay sa mundo ngayon. Amen. From the book of Romans, chapter 8, verse 7 and 8. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then, they that are in the flesh cannot please God. Amen. Ang kaisipan ng tao sa mundong ito ay para lamang galitin ng Diyos. Kailanman hindi niya masusunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. Nakikipag-alit palagi ang taong nasa laman. Ngunit ang sabi ng Biblia, kapag may panganak ka na muli, ang iyong buhay ay magkaroon ng pagbabago. Ang sabi ng Biblia, papasok dito sa ating puso ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. At tawagin tayong mga anak ng Diyos. Amen. From the book of 1 Corinthians, chapter 2, verse 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Kaya nga po kailangan ipanganak na muli ang tao, mga minamahal. Ye must be born again, Nicodemo. Sabi ng ating mahal na Panginoon, unless ikaw ay panganak na muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Narito ang mga sugo ng ating mahal na Panginoon, mga disipulo. Doon sa ating panahon, ang mga minsahero ng kaligtasan. Ipinapangaral ang salita ng Diyos upang mga taong nasa laman ay maging tunay na anak ng Diyos. Hindi lahat ng taong nabubuhay rito ay mga anak ng Diyos. Maging anak lamang tayo ng Diyos kung tanggapin natin siya. Magpabautismo tayo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Pagsisihan natin ating mga kasalanan. Sampalatayanan natin ang buhay na Diyos na namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. At ang sabi ng Juan 1:12, bago tayo bumasa diyan, ang sabi pa ng Episo 2:3, sapagkat ang ating mga gawang mabuti, hindi ito makapagliligtas sa atin. Amen.
kailangan may panganak tayo muli, 2:3 ng Episo, mga minamahal. From the book of Ephesians chapter 2 verse 3. Among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Kailangan ba ipangaral ang salita ng Diyos upang mamulat ang tao na hanggat pala hindi siya may panganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, noong araw, tayo ay gumagawa palagi ng mga bagay na malulugod ang ating laman. Ating pinagbibigyan ang ating sarili na tayo ang masusunod sa lahat ng ating ginagawa. Ang tawag sa atin noon ay children of wrath. Anak ng kagalitan. Kailanman hindi nalulugod ang Diyos sa ating ginagawa nung araw. Ngunit pagkatapos natin siyang tanggapin, tayo magpabautismo at magpatuloy na maglingkod sa Kanya. Tawagin daw po tayo mga anak ng Diyos. Juan 1:12, mga minamahal. From the book of St. John chapter 1 verse 12. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Pagkatapos niyan, mga minamahal namin mga kababayan, ang sabi na Biblia ay pinapangaral, inutusan na mahal na Panginoon ang lahat ng Kanya mga alagad, ang mga disipulo, at lahat nagsisampalataya sa Kanya, tinawag silang mga anak ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, nananahan sa kanilang espiritu na mahal na Panginoon. Mateo 3:2, repent ye therefore, ang sabi, for the kingdom of heaven is at hand. Magsisi ang lahat sapat malapit na ang kaharian ng Diyos. Kaya narito ang pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Pinagsisi ang lahat ng tao. Pinagbabalik loob lahat ang tao sa mahal na Panginoon. Sa pamagitan ng pagkilala sa mahal na Panginoon, pagtanggap sa Kanyang pangalan at magpabautismo tayo at magpatuloy tayo maglingkod sa Kanya. Doon ka pa lamang tawaging anak ng Diyos. Amen. From the book of St. Matthew chapter 3 verse 2. And saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. 3:19 ng gawa, itinuturo ito sa lahat ating mga kababayan. Kayo po na may mga karamdaman, kayo na may mga problema, hindi po niyo makamit ang kagalingan hanggat hindi niyo muna tanggapin ang ating mahal na Panginoong Kristo na inyong sariling tagapagligtas, Diyos at Hari na inyong mga buhay. At pagkatapos yung gawin yan, maglingkod na kayong tuloy-tuloy sa mahal na Panginoon. Amen. From the book of Acts, chapter 3, 19. verse 9. 19. Verse 19. Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Amen. Oh, mga minamahal, magsisi, magbalik loob, upang mga pawi ang ating mga kasalanan at tatagampin tayong tunay na mga anak ng Diyos. Huling 2 talata, ang sabi ng Biblia, nais ng Diyos ng lahat ay maligtas. Say Amen. Ang ating minamahal na mga kapatid na nandirito, dati-rati mga minamahal, sila'y naglalakad nang walang patutunguhan, hindi nila alam kung ano ang dapat nilang gawin para sila'y makarating sa buhay na walang hanggan. Dumating isang araw ang krusada sa kanilang mga dako. Narito, nagbabalik loob silang lahat sa mahal na Panginoon. Pinagaling ang kanilang mga karamdaman, nilutas ang kanilang mga problema, at may mga bago na silang nilalang at tinawag na anak ng Diyos. Nais ng Diyos ang lahat ay maligtas, ngunit napakarami ang ayaw lumapit sa mahal na Panginoon. Sabi ng 2 Peter 3:9, 2 Pedro 3:9, nais ng Diyos lahat ng tao ay maligtas, kung kaya't pinapapangaral niya ang kanyang mga ngaral sa buong kinapal, at tawagin ang mga taong nais magbalik loob sa Diyos, at upang ang kanilang mga pangalan maisulat sa aklat ng buhay sa kalangitan. Ihanda rin ang Pilipos 2:11-12 last verses po ito. From the book of 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, Yes. but that all should come to repentance. Amen. Nais ng Diyos ang lahat makarinig ng Ebanghelyo. Kung kaya't narito, bawat dako na kami inutusan ng mahal na Panginoon, naroon ang Jesus Miracle Crusade International Ministry upang magpahayag sa tao, upang magsabi sa tao na ang Diyos ay nananawagan sa kanila. Ayaw ng Diyos na ang lahat ay mapahamak, bagkus gusto niya ang lahat ay maligtas at
makakilala sa Kanya. Kaya narito ang iyong banal na gawain. Ang banal na gawain ng mahal na Panginoon. Nagbibigay daan sa ng sino mang lalapit sa Kanya, bigyan ng pagkakataon na makapagsisi at maging tunay na anak ng Diyos. Maging mga minamahal, sabi rito, mayroong mga pagkakataon, ngunit ang tao ay talaga pong pilit na lumalayo sa mahal na Panginoon. Hindi seryosong nagpapahalaga sa gawain ng mahal na Panginoon. Ngunit one day, ang sabi ng Biblia, every tongue should confess, every knee shall bow before the King of Kings and the Lord of Lords. Maaring sa araw na pananawagan na ito na mahal na Panginoon, marami ang nagkibit balikat, marami ang hindi nagbibigay panahon dito, ngunit darating ang araw nang sabi lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng dila ay magsasabi na ang Diyos ang tagapagligtas. Purihin ang Kanyang banal na pangalan. Marami pa ang mga tao nagkibit balikat ngayon. Hindi po nila alam kung gaano kahalaga ang Ibanghilyo na mahal na Panginoon. Ito po ay buhay. Buhay na walang hanggang ating matanggap. Buhat sa Ibanghilyo na mahal na Panginoon. Ating basahin, mga minamahal. From the book of Philippians chapter 2, verse 11 and 12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Purihin ang Kanyang banal na pangalan. Ipalagpak po natin ating mga kamay sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.